Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoon Diyos, na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusot at hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Pasibayo, Diyos, pupuriyan dakat pasalamatan nganing malanggong abak, anong sanong patuloy mong pagkalubog kaya kami, didinan mo kaming sikanan, at makanyan mo naman, O Diyos, itang kaya kaming pamangailangan king Aldoldo, iti lagi mong sasadya para kaya kami. Kaya, O Lord, marapat mong puriyan daka at pasalamatan, salamat king ilabas na naman ng paruminggo, at atsuna kaya na naman bang kanito, O Lord, magpatuloy kami king pamagpuri kaya ka at magpasalamat ka rin bagay daraptan mo king kaya kami biye. Lord, na minsan gustaman magkulang kami, pero ikaw
kaya kami kulang kapilan man kaya kami. King kaya kaming kapanyamban ngeni, O Lord, nawain kaya kang banalay Espiritu, yang tunay magkarin king balang metong at metong kaya kami, panandaman ni ing mensahe anong sanong buri mong paras kaya kami, kapamilatana, deng koro, deng dalit, O Lord, at makanya naman ing mensahe nga tad naning kaya kang anak, anong sanong lagi mong gagamitan, bangkan tamiyapsela kaya kami, dening amanong areni at bangkanita, makapabielang inspirasyon kaya kami, bang magpatuloy kami kimbiye. Salamat po dakal, pasibayo ing kaya kang banalay Espiritu, iya po yung mantabe king balang metong at metong kaya kami, makanyan mo naman, O Lord, din kaya kaming kapatid, kaya beming magpuri at sasamba king karelang sariling tuknangan. Salamat pong dakal, denggang kumangdake, king kaya kaming kasuyuan, pasibayo, O Lord, ikang manimuna kaya kami. Ito po yung kanakong dalangin kilagyo ng Jesus. Amen. Mga anak ng Diyos, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Ngayon tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon din, alam natin tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat magkakasama, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. ang sino nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay natutuwa minsan pa sapagkat tayo'y ginising ng Diyos sa ating mahimbing na pagkatulog. No? At minsan pa nating nasilayan ang sikat ng araw at ang ating mga minamahal sa buhay. At ganun din, pagkakataon na sa buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang tayo'y makapagsamba sa Kanya. Ang mapasalamatan natin siya sa lahat ng Kanyang ginagawa para sa atin lahat. At nawa, ganun din po ang karanasan ng marami sa atin. Yung nasa sa kanilang mga tahanan, yung nasa ibang dako ng mundo, ay patuloy nilang maranasan din ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Nawa ay mayroon pa silang lakas upang gawin ang kagaya ng ating ginagawa. Ang magtipon-tipon at sambahin nga natin ang ating buhay at dakilang Diyos. Salamat po sa inyong pagparito at alam ko na ang bawat isa sa inyo ay nananabik na makasama natin ang bawat isa, mga kapatiran, at ganun din nananabik na magpuri, umawit
na po at sumamba sa Diyos. Sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo mga kapatid, at nawa ang aming dalangin ay patuloy kayong pagkalooban ng Diyos ng buhay, isang masaganang buhay na po at malakas na pangangatawan. Sa mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, happy anniversary po sa inyo. At nawa ang Diyos ang siyang patuloy na makasama ninyo sa inyong tahanan. At ganun din, welcome po kay katamang kapatid, kang kapatid na Romy. Salamat ting ligtas sa pamanulit. Na po. Ang timurin ni ikit kay kapatid na Joel. Ito balong nung bayo yan datang kay kapatid na Joel o walang Salamat. Patuloy po na etamo kakalingwan ing pamiti po na iti. Okay, pasibay po, maya pa abak kay katamangan. Good morning po. Good morning po. Ayan, sabi na po kay Psalms chapter 145 verses 1 to 3, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Akatanda kayo pong talakad. At nung nano po yung sabihin na rin kaya tamo po so kayong greatness na rin kaya tamo ginawa. Ito po yung igulisak tamo kayong mundo. Let's tell the world that Jesus lives. Hallelujah. Kaya po pala pagtala po ng gamat dam. Let's raise our voices. Our praises, hallelujah. Don't want to stare and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you, it's all I do, 'cause there is none that compared to you. 'Cause all I want in this lifetime is you. Let's sing. Declare no longer I, but Christ in me. This is the truth that sets me free. How could this world be a better place? By thy mercy and by thy grace. 'Cause all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, you. Let's tell the world. Tell the world that Jesus lives. Hallelujah. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Let's lift our voices with declaration. We sing, come on, come on, come on. We tell the world about you. Let's tell the world. Come on, let's tell the world about you. Come on, come on, let's tell the world about you. Come on, let's tell the world about you. Come on. Come on, let's tell the world about you. Come on, let's tell the world about you.
Tunay nga po na ang bawat isa sa atin ay may mga pagkakataon o lahat ng ating pagkakataon na sabihin sa buong mundo ng ating Panginoon ay buhay. Marapat lang na ito po ay ating gawin. Hindi pong kantang ini. Meto nga po ka rin favorite kong kanta. At lagi namin pong mga kanta every sunrise. Simula Good Friday pa po, line up din po. Pero mag-line up ko pong alawang kanta. Tapos sabi na po nga di Jeez, siguro mga kanta na katamo boring i-remind talaga ng Ginoo na mabiyaya. Pasimple na pong sinabi pero talagang next time yan po king puso ko. Our God is a living God. And we do not need to worry about anything because He's always there and He will always be there for you, for us. And now, I just want to ask you, what's the meaning of resurrection about? What's the meaning of the resurrection in your heart? Nandiyo po ba yung meaning na nitang pangasubli ng miyening kaya katamang ginukian puso yu? At nung nanya po ito, panghawakan niya, titahingikan tatamo niya. The declaration that because He lives, no matter what will happen tomorrow, and in the next days, and forever, we know that we have God, our living God. Hallelujah, Jesus, we worship You today. We just worship You. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. Heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Lift our voices. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Life is worth the living just because He Panginoon, tunay nga po na kami naniniwala, nagtitiwala na Ikaw ay buhay. Sa bawat oras ng aming mga buhay, Ikaw ang aming makakasama. We do not need to worry about our jobs, our studies, about everything, because we know that You are our living God. And today, now we just have this confidence that we can overcome anything. And one day we will cross
that river without fear, because we know that you are here in our hearts, in our lives. Continue, Lord, to lead us in this worship as we lift our voices to you. Praise your name, Lord. And then one day I'll cross the river, I'll find life's no one in pain. Come on, let's sing with declaration. And then last day, He overcame the death. He gives way to victory. Come on, let's sing. I see the light of glory, and I know He reigns, because He I can face tomorrow, because He lives, because His leader all fear is gone, because I know He holds the future. Life is worth the living just because He still lives. Let's lift our voices in our hearts. Because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future. Life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Buhay na Diyos, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, pinupuri ka namin, at linulalhati ang inyong banal at dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos. Minsan pa, Ikaw na namatay at muling nabuhay ay aming nararanasan sa mga sandali ito. Kung gaano kalaki ang inyong taglay na kapangyarihan. At higit sa lahat, O Diyos, ng inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, kagaya ng mga awiting aming narinig, sa buhay na ito, O Diyos, at sa mundong ito,
Wala nang pinakamahalaga sa amin kundi kayo, Panginoon. Sapagkat kayo lamang ang siyang nagkakaloob ng buhay. Nagpapanatili nito. At kung sakali man kami ay dumaraan sa matitinding pagsubok ng buhay, hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwanan. Kaya salamat po, Panginoon. At naniniwala kami na kayo na buhay at makapangyarihang Diyos ay muli mo kaming sasamahan at patuloy mo kaming pakitagpuan, Ginoo, king nanuman oras at panahon at king nanuman subok na ningbi akay kaming daranasan. Salamat po at salamat king kekang pamagligtas kay kami. Salamat di natangkaban kanita lugod, di natangkaban kanita mamatawad ban kanita pakayap. At Ginong Diyos kaniting kayaldawan na iti tipuing maragul ake kaming kikilalanan king di natangkaban kanita lugod ang popang magpakayap. Uling king panahon na iti Ginong Diyos, dakal lang manamdaman king balada magdili-dili na lamo king karelang bi king alang lulugod karelang. Pero Ginong Diyos, salamat ing katutuan kapilan man eya malyaring mibayo na kayo Diyos kayong malugod ang gaman karing kalugod-lugod kalupami at Diyos kayong pakayap. Nyaking oras ay ti Ginong Diyos, gaganahan mila at panalangin milang anding at tsuking kabilya na masakit ding manamdaman lalong-lalo na Ginong Diyos king COVID-19. Pakayapan mo lagi no, italakad mo laging karelang pagkeran, ibalik mo ing karelang sikanan, ibalik mo Ginong Diyos ing karelang tula at sigla. At ang timurin Ginong Diyos, biyayan mo ing kasalpantayanan, ing kapanaligan, ating kasiwan, ating lugod kay kayo. Ginong Diyos, salamat king pinanditay ti minsan pambiyabe kami. Mitipon-tipon kami ban kanita samban na kayo at pasalamatan na kayo. Patuloy po Ginoo itugtugyo ing kay kayong bendisyon, ing kay kayong espiritu, at ing kay kayong presensya. Yan po ing kay kaming aranasan king oras sa iti. Panalangin mila Ginong Diyos, ding kay kayong anak, ake kang linigtas, king karelang pamagbiyahe, pagkalubanan be at pagselebran da Ginong Diyos, king karelang aldobetan, pagselebran da ing karelang anniversary, king karelang kasal, at may eliwa pag Ginong Diyos, akarelang ipasalamat kay kayo. At ngayon Ginoo, tanggapan niyo po, ing karelang kapanyamban. Ginoo makabukod, kay kaming ilalapit kay kayo, ipanalangin, ing maganap annual conference. Magumpisa king 21, king clergy session, ang gana Ginong Diyos king mayari, na iti maging banal at maging maayos, maging matagumpi, na ing nanuman maging pangimot. Ginong Diyos, iti eda pangimot ding tao, nune iti yaing kekang pangimot, para king ikakayap na ning kekang iglesia at ikaligtas da ding dakal. Salamat po Ginong Diyos, sasahan mi ing kekang pamanimuna, kalupa na ning kekaming araranasan king oras sa iti. Ginong Diyos, salamat po, at iti po ing kekaming panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. I
Nasusulat sa Awit, chapter 4, verse 5, ihandog kay Yahweh yaong wastong alay, ang pagtitiwala sa Kanya'y ibigay. Dalatala po din kaya katamong ngayon para king Ginoo. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga handog at nawa ito'y magbibigay sa inyo ng kapurihan, ng kagalakan, sapagkat ang bawat isa na nagkaloob nito ay kinikilala na ang buhay ay mula sa inyo. At ganun din, Panginoong Diyos, ang lahat na mabuti na nagbibigay ng kagalakan sa inyong mga anak. Kaya tanggapin niyo po ito at inyong basbasan at pagpalain upang ito'y patuloy na magamit sa lalong ikatatatag ng inyong kaharian dito sa lupa. At ang inyong mga anak, O Diyos, ay ipagkaloob mong muli sa kanila ang masaganang pagpapala. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ingkong paumasa king Old Testament, miyakit yaking Psalm chapter 4. Panalangin panggabi. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap. Ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisinungaling? Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ni Yahweh akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog kay Yahweh yaong wastong alay. Ang pagtitiwala sa kanya ibigay. Ang marami ray yaong nagsasabi, masaganang biyaya ay buhusan kami, at pagkalooban ng habag mo, Yahweh. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Angkin nilang may maraming imbak na pagkain, at iniingatang alak na inumin.
Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Yung pong pamamasa aking New Testament, miyakit yaking Luke, chapter 24, verses 36b to 48. Napakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihan nan? Bakit nag-aalilangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ipanwanan taon po ka rin ang manong may basa.
Salamat sa napakagandang awit na paborito ni kapatid na Wayne at paborito ko rin at marahil ay kayong lahat na po ay paborito nyo ang awiting yon sapagkat nagsasabi na tayong lahat na mga anak ng Diyos ay makakaya nating harapin ang bukas kahit na pa ito ay walang katiyakan, walang kasiguruhan, malabo na po. Subalit ito'y mayroon tayong katatagan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa muling nabuhay na Jesus na ating Panginoon. At patuloy pa po tayong magbulay-bulay sa mga salita ng Diyos patungkol sa kwento ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Sa mga naunang ebanghelyo na nagsasabi tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad at sa ating paniniwala sa kanyang mga unang 13 alagad. Opo. Sapagkat binabanggit pa ng Biblia ang kanilang pangalan. Halimbawa, nung nagpakita siya sa mga alagad, nagpakita siya kay Tomas, nagpakita siya kina Pedro, kina Juan, at sa iba pang mga unang alagad. Subalit, kakaiba ang ating tekstong nabasa ngayon. Siguro napansin din ninyo na marahil ang mga alagad na tinutukoy dito ay hindi na yung 12 o 11 sapagkat wala na si Judas. Kundi ito ay kabilang sa 70 alagad o maigit pa na sinasabi rin sa banal na kasulatan. Bakit ko nasabi to? Kasi ibang-iba yung estilo o yung pangungusap ng ating Panginoong Yesus sa mga alagad na kanyang kinatagpo sa isang lugar. Sa unang pagkakita ng mga alagad sa ating Panginoong Yesus sa Ebanghelyo ni Juan, noong sabihin na kapayapaan ang siyang ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon, ang mga alagad noon ay tuwang-tuwa. Opo. Nung marinig at makita nila ang ating Panginoong Yesus. Subalit, sa tagpong ito, pagkasabi ng Panginoon na kapayapaan, natigilan sila at natakot. Sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Iba po yung kanilang damdamin kaysa damdamin ng mga unang alagad na nakakita sa ating Panginoong Yesus. Makikita dito na sa kabila ng nagpakita na sa kanila si Jesus, ay ganun pa rin ang kanilang takot. Ay ganun pa rin ang kanilang pagdududa at pag-aalinlangan. Kaya kung mapapansin ninyo,
kung ano ang naging tugon ng Panginoon sa kanila. Ang sabi niya ay, "Ako ito. Awakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo." Yung pagkarinig nyo sa aking pagkasabi nito, marahil ay ganun din ang pagkasabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya galit nung sabihin niya sa kanyang mga alagad na ako ito. At sabi pa niya, awakan ninyo ako. At ganun din, sa ating patuloy na pagbabasa dito, makikita ninyo kung papaano ipinakilala ni Jesus sa kanila ang kanyang sarili. At ganun din ang kanyang muling pagkabuhay. Noong ang mga alagad na ito ay hindi pa rin sila makapaniwala, sabi dito sa verse 41, ang sabi sa kanila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" At pagkatapos, siya'y binigyan nila ng isang iwa ng isda. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. At pagkatapos, ipinaliwanag niya sa kanila ang kautusan, ang mga aklat sa lumang tipan, maging ang mga aklat ng mga propeta. At sa verse 45, sabi po dito, binuksan niya ang kanilang pag-iisip. Mga kapatid, ito'y hindi po ginawa ni Jesus sa unang pagpapakita niya sa kanyang mga alagad. Pero bakit kaya iba ang ginawang at ang pamamaraan ng ating Panginoong Hesus sa tagpong ito, sa kanyang pagpapakilala sa mga alagad na ito? Tandaan natin, ito ay para sa akin po, at marahil sa iba rin nag-aaral ng banal na sulatan. Hindi po ito yung mga alagad na unang kinatagpo ni Jesus. Unang kanyang nakasama sa maraming panahon at sandali ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi sila yung palagi niyang tinuturuan at nakikinig sa mga turo ni Jesus. Kaya naman sa kanyang pagpapakilala, hindi mo mapapansin, hindi mo mararamdaman na ang Panginoong Hesus ay mayroong pagkainis. No? Katulad ng sinabi niya kay Tomas. Nang makita niya si Tomas, yung pagkasabing, halika, tingnan mo ko at awakan mo, pasok mo ang iyong daliri sa aking mga kamay at sa aking tagiliran. Ibang tono po yung pagsasalita ng Panginoong Hesus kay Tomas at iba rin ang tono niya sa kanyang pagsasalita sa mga alagad na ito. Inintindi ng gusto ng ating Panginoong Hesus ang kakulangan ng kanilang paniniwala at kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagdududa. At sa iba po na nakabasa noong aking pinadalang discipline, yung ating daily devotional reading, sabi po doon, He gave Himself completely. Noong inunawa ni Jesus na sila'y parang isang maliit na bata, na kulang pa ang kanilang pag-iisip upang unawain ang mga bagay na ito. Napakaganda ng salitang
nilagay doon, He gave Himself completely to them. No po. At mga kapatid, sa banal na kasulatan, marami po tayong matutunghayan na ang mga tao ay hindi kumikilala. Hindi lamang sa kanyang pagiging Diyos, kundi maging sa kanyang mga gawa. Sa kanyang pagliligtas o kagustuang iligtas niya ang marami. At patuloy silang nabubuhay sa kasinungalingan, sa paniniwala sa maling turo. No po. At hindi po may pagkakaila na hanggang ngayon ay mayroon pa ring taong bulag sila sa katotohanan. Pinipilit nila yung mga aral kahit na yun ay hindi naman tinuturo ng Biblia sa kanila. Subalit, isang katotohanan ng nais iparating sa atin ng tekstong iyon sa araw na ito, na inuunawa pa rin tayo ng Panginoon. Marahil, iniisip niya na hindi tayo yung mga taong mapalad na nakakita sa Kanya. Kagaya ng mga disipulo na nakasama siya sa kanilang buhay noong sila'y nabubuhay pa. At yung ibang mga alagad, dahil hindi niya masyadong nakasama, marahil sa bandang uli na lamang ng buhay ni Jesus, ay inunawa pa rin niya ang kanilang naging damdamin at kanilang paniniwala sa mga bagay na nangyari. Sa panahong ito at ang lahing ito sa ating panahon ay biglang na bigla sa pagdating ng COVID-19. At sa mga taong masasabi nating mga dalubhasa sa larangan ng medisina, ng siyensya, ay hindi na makita yung laki ng kaibahan sa mga taong hindi nakapag-aral. Sapagkat ang lahat ay nabigla at hindi malaman kung ano ang gagawin. At sa mga taong hindi alam kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon sa ating mundo, sa bawat bansa at maging sa buhay ng nakakarami. Isama pa dito yung pag-aalinlangan nila patungkol sa bagay na ito ba'y kagustuhan ng Diyos? O ito ba'y panimula na ng wakas? Mayroong mga tao na lalong ginugulo ang kaisipan ng marami. Mayroong lumalabas na mga salita na, kayong mga Kristiyano, huwag kayong magpa-vaccine. No. Sapagkat maaring ang ituturok sa inyo ay yun na yung magiging tanda ng inyong pagtalikod sa Panginoong Diyos. No? Di ba narinig natin yon na yung vaccine na ituturok, ito ay mayroong maliit na bagay na papasok sa ating katawan
Ito raw yung microchip na malalaman na ang buong informasyon tungkol sa iyo, ang pagkakilanlan tungkol sa iyo, kung magkano ba ang iyong kayamanan na nakalagay sa bangko. Ang lahat ng iyon ay malalaman at ito'y magagamit mo sa iba't ibang uri ng kalakaran sa larangan ng pamumuhay. At kung wala ka nito, ay iintayin mo na lamang na ikaw ay manghina at mamatay. Yun po ay mga katang-isip lamang ngayon. No po. Ako'y naniniwala na hindi pa yon ang panimula, no po, ng wakas ng pagdating ng ating Panginoon. Ano ba ang aking gustong sabihin sa inyo, mga kapatid? Kagaya po sa mga disipulo, bago sa kanila ang katuruan ng muling pagkabuhay, wala pa silang nakita. Katulad ng nakita nila ang ating Panginoong Yesus na muling nabuhay. Kaya hindi nila kaagad mapaniwalaan ang bagay na ito. Subalit sa ganoong kalituan o kawalan ng sapat na kaalaman sa mga pangyayari, ang Diyos ay patuloy na kumilos at gumagawa para sa kanilang ikabubuti, para sa kanilang ikaliligtas. At ganun din ngayon, nangyayari ngayon ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Subalit, ang isang sigurado, mayroong Diyos na kumikilos para sa tunay na ikabubuti ng ating buhay at ng ating kalagayan. Mga kapatid, ang mga kwentong ito ay paalala sa atin na huwag nating ayahan na ang mga nangyayari ngayon ay hindi natin mabatid, makita kung ano ba talaga ang nais ng Diyos na mangyari sa mundong ito, mangyari sa bawat bansa, mangyari sa bawat tao. Kabilang tayo dito, mga kapatid. Marahil sa panahong ito, nais na malaman ng Panginoon ang katatagan at pananampalataya ng bawat isa sa kanyang mga anak. Hindi natin maintindihan ang nangyayari ngayon. Subalit, ako'y naniniwala sa lahat ng pangyayari ay mayroong layunin ng Panginoong Diyos. Sa kabila ng takot na nararamdaman ng mga disipulo, nagpakita si Jesus. At may naon na nagpakilala siya sa kanila. Upang sa ganon, ay hindi na sila mabuhay doon sa takot at kalungkutan. Dahil sa buhay na Diyos, makikita nila na makakaya pala nilang arapin ngayon ang bukas. At ang bukas, dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ay hindi na kagaya ng mga araw na hindi pa nila nakita ang buhay na Diyos. Nandoon ang takot. Hindi sila makawala doon sa takot na yon. Subalit sa pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, nais niyang sabihin sa atin na huwag tayong manahan. Huwag tayong pasakop, pailalim sa takot na ito na siyang kumukuha ng ating kapayapaan, ng ating
kagalakan ng ating pag-asa. Sana makita natin na mas malaki ang Diyos kaysa problema ngayon na hindi natin may kakaila na napakalaki, na ito'y sumisira ng kabuhayan at ng buhay ng marami. Subalit, ito'y kailanman ay hindi maiigitan ang kapangyarihan, ang kabutihan ng Diyos. Huwag lamang ang pandemyang ito ang isipin natin. Dahil ito ay tiyak nasisira ng ating buhay. Pero si Jesus, kung siyang ating iisipin, kung siyang ating babalikan, kagaya ng banal na kasulatan, makikita natin, mga kapatid, mabubuksan ng ating isipan na hindi pala tayo dapat panghinaan ng loob. Hindi pala tayo dapat natatakot. Dahil sa takot, hindi na natin magawa yung mga bagay na napakahalaga. Yung iba, dahil sa takot, hindi na nila nagagawa yung mga bagay na dati nilang ginagawa o nagagawa. Subalit, dahil sa pag-asang atid sa atin ng ating Panginoong Yesus, ng buhay na Diyos, mga kapatid, isang napakagandang mensahe ang makikita natin sa ating teksto. Habang kinakausap sila ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, yung mga nakasulat sa kautusan ni Moses, at ganun din yung aklat ng mga propeta. At sabi sa aklat ng mga awit. Mga kapatid, sa mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay, at sa hirap ng buhay ngayon, balikan natin ang banal na kasulatan. Buksan natin ang banal na aklat. Ituturo tayo kung papaano tayo dapat mabuhay sa gitna ng mga kahirapan at mga pagsubok. Sa kwento na ating narinig, ito ang isang dahilan kung bakit naniwala ang mga alagad na si Jesus nga ang kanilang kaharap, na si Jesus nga ay muling nabuhay. At sa atin ngayon, mga kapatid, balikan natin ang banal na kasulatan, basahin natin ang banal na kasulatan, alalahanin natin yung mga naunang nangyari na. Na ang Diyos natin ay hindi mainang Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. At isipin niyo, mga kapatid, sabi ng awit ng Because He Lived, He came to love, heal, and forgive. Kung tayo'y
nasasaktan, kung tayo nahihirapan, kung tayo'y may karamdaman, balikan natin ang kasaysayan, ang banal na kasulatan, maging ang mga awiting ito na nagsasabi, He came to love, heal, and forgive. Dumating ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus, upang tayo'y mahalin, upang iparamdam sa atin, ipadama na narito ang Diyos, bagamat siya'y malayo noon. Subalit dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, hindi niya inalintana na siya'y bumaba at siya'y maghirap dito sa mundo, alang-alang sa atin. Napakayaman ng banal na kasulatan. Napakayaman ng mga kwento tungkol sa ating Panginoong Yesus, maging ng ating pananampalataya. Nakatagpo ang marami ng kapayapaan, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon sila ng tapang. Subalit nakakalungkot ngayon, maraming tao ang nababalot ng takot. Para bang ang Diyos nila ay mahina? Para bang ang Diyos nila ay hindi bumangon mula sa libingan? Para bang ang Diyos nila ay hindi ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa? Na hindi makakayang gawin ang lahat ng bagay? Kaya mga kapatid, sa mga panahong ito, kapag tayo'y nakakaramdam ng lungkot, bumalik tayo sa mga pangyayari noong unang panahon. Balikan natin ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Balikan natin yung mga kwento sa banal na kasulatan na sinasabi na ipinakita ng Diyos, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo makasalanan pa. Siya'y namatay para sa atin. Pero hindi nagtatapos doon. Hindi lamang siya namatay para sa atin, siya rin ay nabuhay para sa atin. Upang sa kanyang pag-akyat, sa kanyang kaariyan, ay ipagkakaloob niya sa atin. May bubuhos niya sa atin ang kanyang espiritu. Ang espiritu na siyang tunay na magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tapang, upang sa ganon, hindi tayo panginahan ng loob. Bagkus tayo magpatuloy na sa ating Diyos ay naglilingkod, nagmamahal, nagpapamalas ng ating katapatan. Hindi po yung takot na takot tayo at ayaw na nating lumabas sa ating mga tahanan. Subalit, sa lahat ng nakaranas ng muling pagkabuhay at ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ay mayroong tapang. Sapagkat sapat na ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili para sa atin. Sapat na ang pagpapakilala ng banal na kasulatan na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Na ang Diyos natin ay patuloy naggagawa para sa ating kabubuti. Na ang Diyos natin kailanman ay hindi niya tayo iiwan at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Subalit, salamat pa rin sa Panginoong Diyos. Naniniwala ako na pilit niyang iniintindi yung marami ngayon, yung mayroong pang takot na hindi nagagawa yung mga dapat nilang gawin para sa Diyos. Subalit hanggang kailan kaya?
Paninayan da po ing adwang banwa, bayo daggawan, ing dati dang gagawan. Bayo da ibalik, ing lugod at pali, ning karelang kasalpantayanan king Ginoo. Sana, bayo tamo nga nagaway ni. Ing pagkakataon, amayap, at suya pa, king katamong harapan. Kaluguran kong kapatid, minsan pa, king libutad na ning takot, pamagduda ding alagad, di natangyay Kristo, king karelang kalibutnan. Nyaga na kantamo, king libutad na ning masakit na kabilan king panahon na iti, at suyay Kristo, banabaya na katamo, ingatan at iligtas. King lagyo ning igpaning anak at ning banal Espiritu. Amen. Okay kaming malugod na Ginoo. Pasalamat kami pong maragul kay kayo. Uling ay po pain tulutan. Naing pag-asa, mawalayang lubos. King bedaring taong kay kayong lelangan. Paulining kay kayong kamatayan. King kay kayong pangasubling miye. King kay kayong pamipakit karingalagad. Binalik yu ing karelang tulang. Ing karelang kapanatagan. Ing pag-asa. At Ginong Diyos, itipuing kay kaming sa salpantayanan. Bistaman, eda kayo kapilan man paikit. Pero Ginong Diyos, salamat king banal na kasulatan. Akekang kinasiyan, akekang pengsnawanan, ban kanita deti magilang mabye amano, ano ka rin sapat ban kanita, pakilala da kayo kay kami. At salamat Ginong Diyos. Eda kayo man ikit, pero Ginoo, mabye kayong mabye karing kay kaming isip at kay kaming puso.
uling aranasan na kayo. Uling ingke kang pake Ginong Diyos, kinyatong ay yaitang luburan nyo kami. Iligtas nyo kami, patawaran nyo kami, at uluan nyo kami, Ginong Diyos, king nano man sakit. At sukay kami. Nya Ginoo, salamat po. Patawaran nyo kami po tang dahartang pa yung tukso kay kami. Magduda kami, Ginong Diyos. Makapatungkol king ke kayong kayo pa yan. King mapapalyari, king yatong ay ti. At king akakit ming masanting akabilan na ring tao. Patawaran nyo kami, Ginoo. At ngayon po, salamat king paganaka. Naking sablang mapapalyari. Ginong Diyos, atin kang buring patunayan. Lalong-lalo na karingke kayong anak. Malyaring lalawin nyo, ingke kaming katatagan. Ingke kaming kasalpantayanan. Ingke kaming katapatan. Ginong Diyos, salamat po. Panwalan kong ding kay kayong anak kapatuloy sasamba kay kayo. Panwalan da king Diyos kayong mayupaya. At Diyos kayong malugod. At kapilan man, maglakwan karela. At kapilan man, panwalan ming eyo kami paboren. Ginong Diyos, urete po rin kay kayong anak. Malyaring ting linapit, king arapan, ilaginuding maralas, araranasan ta kayo king karelang din. Napotang daratang ing kapagsubukan, papagtagumpayan mo lagin. Potang manamdaman laking karelang pamikakatawan, pakayapan nyo lang. Potang malungkot la, potang isipan da, na alang magmalasakit karela. Paramdam nyo Ginong Diyos, nung makanano kayo katapat karela. Urete ginutin kay kayong anak. Palang metong karela Ginong Diyos. Manalangin kay kayo. Aduan ko patuloy akalakasan ay pagkalong mo karela. Ing tula, ating mahiliwang bagay akarelang kailangan, karing balang aldo Ginong Diyos. Karela mong ipagkalong. Karetang babye, kalungkutan karela ulining kabilyan daring karelang kaluguran king bi. Ginamaging deta Ginong Diyos, panalangin milaki kayo. King atag panda, ing kaya pa nating legwanan ning biyating te kayong pamagligtas king karelang bi. Pandeting anak yu mikaatin lang kapanatagan, king karelang pilupluban. Ginong Diyos, salamat po, nakalasalamat. King patuloy, akay kang ingat. Pamagligtas, king pamagbiyay, king kay kang protection, iya ing kay kang pagkalub ka rin kay kayong anak. King karelang pamagobran timurin, at king mayaliwang gagawang ka rin balang aldo. Ginong Diyos, salamat, king kay kang ingat, at pamagligtas. At patuloy po, Ginong Diyos, kabit mo king kay kaming panamdam, kalupa ning meging panamdam da ding alagad. Nakabud, at ilang penamdaman makayaliwa. Inyang akilala na kayo bilang karelang Ginoo. Di kaming talasal pantaya may kakilala na kayo. Panatilyan niyo po ing pali, ning lugod, mi kay kayo. Ning kasalpantayanan mi, ning katapatan mi, ning kasuywan mi.
ban kanita Ginong Diyos. Dune, alang nanuman bagay king yatong ay amalyaring kuanana, ingke kaming dula, amanibatan ke kayo. Antemurin ing kaligtasan, ing kasalpantayanan. Apeg kasakitan nyo Ginong Diyos, ban kanita. May pagkalugke kami. Iti kayabe na, ingke kaming kaligtasan. Salamat po Ginoo, panalangin ko na rin kay kayong anak. Patuloy pong ingatan at tayran. Dingat sukeni, dingat suking karelang pibale-bale katiping Pilipinas at maging ding atsu king aliwang bansa. Ingke kang lugod at kayapan, ya ing iparamdam mo at ipabal mo karing balang metong at metong karela. Iti po ingke kaming panalangin king lagyo ng Yesus. Amen. Bayaning pasibayong pangasubling mien ing ginutamong Jesucristo, ya ingke kayong taglayan, ban ke kayo miatsu ing tula, ing kapanatagan, ing kapanayan, ing kaligtasan, manibat ngeni ang gana king kapilan paman. Amen.